Okay, good morning po, Sister Marian, Sister Susan. Good morning. Okay, so we will start now. I will live on Facebook. Morning po. Actually, this will be a transition dahil mayroon po tayong panukala na i-merge natin yung biblical history at saka yung prophetic insights into one. So later, we will just announce kung kailan po yan mangyari. Pero bukas po ay we may not have our morning biblical study. Yeah, because we will merge it with prophetic insights. Nasa present truth na talaga po tayo. We will deal more on the prophecy. Uh, and we will just come back with the biblical history when it is needed. So yun po yung ating panungka. Kasi we can also pass through with that actually yung mga karanasan po ng sa Genesis, especially sa 12 tribes ay atin din mo madadaanan sa prophetic insights. Kaya for today, this is a transition. Okay? So we will now live on our Facebook. Okay. Okay, so it's getting ready for our okay. Good day, everyone. Welcome to our virtual study series on biblical history on the book of Genesis. We are excited to invite you to a special series on biblical history where we will delve into the rich and profound stories that shape the foundation of faith. Our focus will begin with the book of Genesis, the first book of the Bible, which offers deep insights into the origins of the world, humanity, and God's covenant with His people. We look forward to your presence, virtually on our Zoom platform, as we journey through history, deepening our understanding of the Bible and its enduring impact on the world. Follow us on our FB page. We are live on STA Online. Study, follow, like, comment, and share. God bless you all. Okay, so good morning. Welcome po sa ating mga kapatid na sumusubaybay po sa ating programa, sa ating serye dito sa Biblical History. One announcement that I'd like to announce for those who are following our FB Live and also in this platform, that this will be our transition to a merging study, an integration of the biblical history and the prophetic insights. So tomorrow we don't have our morning worship because I have some appointments and we need to merge it, and we will announce the schedule. No, it might be daily as well, but it will be moved on different time. Especially, it will be 12 o'clock during lunchtime. Okay, so that will be available po sa mga kumakain. Pwede po silang they can follow. So that will be 12 o'clock to 1 o'clock. So we'll be announced that one for the benefit of our brothers and sisters who will be following not just the biblical history, but we will be divulged into the prophetic insight on the present truth with the integration of the biblical history that we have studied. So, yung pagpapatuloy po ng ating pag-aaral sa biblical history, hindi rin po mamawala yun. Ano po? And it will be actually passed through. Madadaanan din po natin yan, yung biblical history. So, some of the brethren are really eager to know the present truth, the meat in due season, yung talagang kinakailangan po natin. So this morning, this will be what we call transition because we are dealing with Esau and his family.
So I'd like to share this study. This is now actually yesterday, kahapon po ay ating pinag-aralan yung the family of Esau, the Edomites. Ano? Ngayon ay atin pong tingnan. Ito yung makahulang pananaw sa buhay ni Esau at ng mga Edomites. So sino ito? Ito po ba ay may kaugnayan sa mga tao in the last days? So yan po yung ating tingnan. So we will be getting closer as we have to use the magnifying glass of the prophecy or prophetic insights na kung saan ating pong tingnan kung ito po ba ay may kaugnayan sa mga tao in the last days. At ano po ang sinasabi ng banal na kasulatan patungkol po kay Esau na binabanggit pa rin po si Esau bagamat nakalipas na po. Ano? So atin po yung tingnan sa ating pag-aaral ngayon na we will be divulging into a deeper understanding of the biblical history. Okay? So para po sa ating prayer thought, ito po yung mababasa po natin sa Patriarchs and Prophets, page 424, which mentioning about Esau and Edomites. Okay, sabi po rito, the ancestors of Edom and Israel. So, mentions of two people. Actually, magkapatid sila. Ano? Sabi nga po rito, were brothers. So, it means that Edom is actually Esau and Jacob is, Israel is Jacob. Okay, so they are twin na anak ni Isaac at ni Rebekah. Okay, now, and brotherly kindness and courtesy should exist between them. The Israelites were forbidden either then or at any future time to revenge the affront given them in the refusal of passage through the land. Ito po yung sinabi ko kahapon na even the Lord actually given the instruction to the Israelites not to fight back against Esau because they are his brother. Dahil ang nangyari po, noong patungo po sila sa, katulad po sa time ng Exodus, ay hindi po sila pinintulutan ng mga Edomites na dumaan doon sa lupain ng mga Edomita. Okay? So they were forbidden to pass through. But God instructed the Israelites not to revenge because they are their brother. So sabi po rito na to revenge the affront given them in the refusal of passage through the land, they must not expect to possess any part of the land of Edom. While the Israelites were the chosen and favored people of God, they must heed the restrictions which He placed upon them. God had promised them a goodly inheritance, but they were not to feel that they alone had any rights in the earth. Okay. So bagamat pinili po ang Israel na siyang mag-angkin ng lupang pangako, ay they don't have the right to possess all parts dahil mayroon din pong bahagi ang kanyang kapatid. Ano, tingnan po natin. At sabi po nga po rito, but they were not to feel that they alone had the right or any rights in the earth and seek to crowd out all others. They were directed. So they were directed. Who directed them? The Lord. In all their intercourse with the Edomites, to beware of doing them injustice. Because later in the end time, they will be the one to judge. So they must not have this injustice.
They were to trade with them, buying such supplies as were needed, and promptly paying for all they received as an encouragement to Israel to trust in God and obey His words. They were reminded, the Lord thy God hath blessed thee, and thou hast lacked nothing. Deuteronomy 2:7. They were not dependent upon the Edomites. Dahil alam natin pinagpala po ang Edomites, ang kapatid ni Israel, ni Jacob. They were actually blessed by God financially or materially, while Israel or Jacob was actually blessed spiritually. Okay? Now, sabi po rito, they were not dependent upon the Edomites, for they had a God rich in resources. They must not by force or fraud seek to obtain anything pertaining to them, but in all their intercourse, they should exemplify the principle of the divine law. Thou shalt love thy neighbor as thyself. Wow, napakaganda pong mensahe na kung saan this will be relating to our brothers in the last days, because these patriarchs and prophets actually was written in order for us to learn as well. That's why we are studying the prophetic insights on the life of Esau and the Edomites. Okay, so ito po yung ating pag-aralan ngayong umaga, na this will be a transition to the deeper study, the prophetic insights on the present truth, na kung saan we will be announcing that it will be a merge into one daily. So we will be tasting and we will be eating the meat in due season every day. Hindi lang po once a week, kundi ito po ay daily na po, but we will announce later when it will be. Okay? Dahil actually for the whole night, we are attending a meeting, but God has blessed us with time na kung saan we have time for now to study, and may the Lord bless us as we continue on studying His words. So let us pray. Our dear and kind loving Heavenly Father, at this moment, amin pong nais na ibalik sa inyong papurit pa sa salamat na kami po ay inyong ginising. Taglay namin ang lakas, buhay na inyong pinagkaloob. Naway patuloy na kayo po ang siyang mangusap sa amin sa patuloy namin pag-aaral po dito sa prophetic insights, na kung saan ay mag-merge po itong biblical history namin pong pinag-aralan sa ilang mga araw, na kung saan ay mahaba po ang aming pag-aaral dito sa biblical history. Kaya nga po't nais ninyo na kami po ay makakain na po ng matitigas na mga pagkain spiritual sa pamagitan po ng prophetic insights studies, na kung saan ay ito po ang magbibigay po sa amin ng pag-asa, at we can study more on the deep things, especially on the prophecy, the events of the world that will ignite our interest into divulging into the words of prophecy. Kaya nga po't aming hiningi sa inyo na patuloy nawa na kami po ay inyong basbasan at mangusap po kayo sa pamagitan nitong aming pag-aaral, na kung saan ito ay magbubukas po sa amin ng aming isipan ng mga pangyayari sa nakaraan ay mga leksyon po para sa amin. Ito po ay aming dalangin na kayo po ay mangusap at gabayan po ang bawat isa, especially sa aming mga kapatiran na sumusubaybay, sa aming mga kapatid na Seventh-day Adventist. Patuloy na nawa na kayo po ang siyang manahan sa bawat puso, na itong mensaheng ito ay para po sa inyong bayan. Ito po ay aming hiniling at pinasalamatan dahil lamang po sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Okay,
So dito po tayo sa prophetic insight. Tingnan po natin ang sinasabi po ng inspirasyon sa pamagitan po ng ministeryo ni Ellen G. White na kung saan ay kung ano po ang kanyang masasabi patungkol po dito kay Esau at Edomites na kung saan itong mga Edomites has a relationship with his people or with the people in the last days na kung ano po ang kanilang role at ano rin po ang role ni Jacob as being Israel na in the last days. Okay. So, unahin po natin dito sa sinasabi sa Patriarchs and Prophets, page 423, paragraph 2. Ito po yung pagkasabi, ano? In the directions first given to Moses. Ito na po yung sinasabi ko kanina, no? Na kung saan noong patungo po sila doon sa land of promise, na kung saan ito po yung Exodus, ano? The Lord has instructed Moses. Kaya mayroon pong direksyon ng Panginoon. Ano pong direksyon ng Panginoon? Kaya basahin po natin. In the directions first given to Moses concerning their passage through Edom, after declaring that the Edomites should be afraid of Israel. The Lord had forbidden his people to make use of this advantage against them. Kasi kinatatakutan po yung Israel. Bakit? Ano pong nangyari? Ayon po sa ating pag-aral sa biblical history, pagkatapos po nga nag-met itong si Jacob at si Esau, nagkaroon po sila ng ugnayan ng covenant, okay? At bumalik po si Jacob ang anyang mga anak doon sa Canaan, especially doon sa Shechem, okay? Ang nangyari po mga kapatid ay hindi dumiritso si Jacob doon sa Bethel, na kung saan ang Bethel po, doon nagkatagpo ang Panginoon at doon nagkaroon ng covenant. Ngunit, hindi po bumalik si Jacob doon, na ang kanyang pangalan ay pinalitan na po na Israel. Dahil siya ay nagtagumpay, nagtagumpay dahil doon ang Panginoon po ay nag-bless sa kanya, na nagkaroon po ng ugnayan, ng covenant itong si Esau at si Jacob. Kaya nga po ay nagkaiwalay po sila na there is peace. Ngunit, ano pong nangyari? Kinatatakutan na po itong Israel. Bakit po? Dahil doon sa Shechem ay nag-decide itong anak nilang babae na si Dina. Ito po ang actually ang pang-11 na anak ni Jacob, ano? Pang-12 po actually si yung mayroon pong kasi na pagkaanak, okay? Pang-11, tapos mayroon pong pang-12 at mayroong pang-13. Okay? Kaya yung 13, isa doon ay babae. At ito ang pang-11 na anak nila. Okay? Na anak kay Leah. Ngayon, ang pangalan niya is Dina. At doon sila sa Shechem ay gustong ma-met nitong Dina ang mga kababaihan doon sa Canaan. Kaya doon po siya nakita ng prinsipe ng Shechem, na ang pangalan niya rin ay Shechem. Okay? At kaya nga po ay ni-rape. At ano pong nangyari? Dahil doon sa rape, ay itong Shechem ay nangusap sa kanyang father na kausapin natin ang father ni Dina. Napakasalan ko na lang siya. Ngayon, nag-usap nga at wala namang reaksyon si Jacob, pero ang kapatid na panganay ni Dina na si Simeon at si Levi ay sila ang nagalit. So they get angry at sinabihan niya itong mga Shechemites na kung saan ay kung gusto nyong makuha ang aming kapatid na si Dina, ibibigay namin siya pero sa isang kondisyon.
na lahat kayo ay magpa-circumcise. So, nangusap ngayon itong ama at anak, itong si Shechem na nag-rape kay Dina, na okay, para makuha natin yung at magkaroon tayo ng relasyon sa mga Israelites, dahil tinawag na po na Israel si Jacob. Nakita nila itong mayaman na pamilya, malaking pamilya po, dahil nagkaroon po ng 11 children, at nagkaanak po ng isa, si Joseph, yan po yung pang-12, at later ay nagkaanak po kay Benjamin o Benoni, na kung saan ay pinalitan po ni Jacob ang pangalan na hindi Benoni, kundi it's Benjamin, na kung saan the son of the right hand, na kung saan yun po ang minamahal, na kung saan yun yung pinalangga pa kung sa Ilonggo, pinakamamahal na anak. Okay? So ito po yung nangyari na yes, nag-approve, nag-agree po yung mga Shechemites na magpatuli o magpa-circumcise. At within that 3 days, mga kapatid, itong si Simeon at si Levi ay kumuha ng tabak at pinagpapatay ang lahat ng mga natuli. So that was a massacre. Massacre po nangyari, kung saan ay kinatatakutan kung magkaroon po ng massacre, talagang lahat ng mga lalaki po sa lugar na yon, sa city na yon, ay pinatay. At yung nangyayari, mga kapatid, ay kahit yung mga anak, yung mga babae, ay kanilang ginawang mga katulong. Inalila po, mga kapatid. So that is actually not only a massacre, but it's a plunder. At yun po ang nagpalungkot kay Jacob. Kaya nga po, nasana yung daluyan ng pagpapala ay sa mga panganay na anak ni Jacob ay hindi po nangyari. Si Reuben, nagkasala, nagkamali, kaya hindi po sa kanya manggaling ang lahi na kung saan ay magliligtas sa sanglibutan. Kay Simeon, pangalawang anak. Kay Levi, hindi po manggaling sa kanya. Ngunit dito po sa pang-apat ay manggagaling ang lahi ng magliligtas sa sanglibutan. Kaya nga po, Judah, pang-apat na anak ni Leah, ang nandyan po ang lahi ni Kristo. Okay? So dito po makikita natin na ang kasaysayan ay mayroon pong mga pangyari pala. Ay, o nga bakit yung panganay ni si Reuben ay sa kanya sana manggagaling yung lahi? Pero hindi nangyari dahil nagkasala po siya. Ganon din po si Simeon at si Levi. At dito po kay Judah ay mayroon din po siyang mga, actually sa kasaysayan po ni Judah ay mayroon din po tayong mabanggit po sa kasaysayan. Later, we will be dealing with that. Okay? Ngunit itong si Judah ay pinili ng Panginoon na dyan po manggaling ang lahi ng magliligtas na itong the tribe or the Lion of Judah. The Lion of Judah is actually Jesus. And he was also considered the Lamb of Judah. Kaya nga po dito ay nababanggit po sa inspirasyon na sabi po rito na yung instruction ng Panginoon ay wag bigyan ng injustice itong mga Edomites. Dahil una sa lahat ay si Jacob ay nag-deceive kay Esau. Kaya dapat hindi na siya gumawa ng yung lapastanganin pa ang kanyang kapatid. Kaya sa descendant na mga Israelites ay sinabihan sila ng Panginoon, huwag kayong gagawa ng injustice laban dito sa mga kapariantian nyo or sa lahi ni Esau, mga Edomites. Kaya sabi po rito, he had given them Mount Seir for possession.
Ito po yung binigay actually kay Esau. Na kung saan ay sabi nga po rito, the Edomites were descendants of Abraham and Isaac. For the sake of this, his servants, God had shown favor to the children of Esau. He had given them Mount of Seir for a possession, and they were not to be disturbed unless by their sins they should face or place themselves beyond the reach of His mercy. Dahil lang po sa pagkasala ni Esau, dahil nagkaasawa po siya ng mga Canaanites. At doon po yung lahi ng mga Amalekites. Kasi isa sa mga anak ni Esau ay si Amalek. Okay? Si Amalek na yon, ito po ang naging pinanggalingan po ng Amalekites, na kung saan ito po yung naging kalaban ng Israel. Okay? So yan po yung ating madadaanan sa ating pag-aaral po sa prophecy. Kaya sabi po rito na the Hebrews were to dispossess and utterly destroy the inhabitants of Canaan, who had filled up the measure of their iniquity. But the Edomites were still probationers. Okay, so may probation pa po mga kapatid. Pero time will come, bakit binigyan po siya ng probation? Because there is a clause of probation for them. Kaya dito po ay binibigyan po natin ng makahulang pananaw na mayroon palang hula patungkol sa kanila, na mayroon din pong hangganan yung awa ng Panginoon sa kanila. Okay. Dahil kung mapabilang po sa Edomites, ayan po ay wickedness. Okay? They are not serving the Lord. Kaya pinalitan po ang pangalan ni Esau na Edomites, because he is the one that has given the first birth or firstborn. Siya po yung panganay na sana siya magtatapos at siya po yung maging daluyan ng gawain ng ating Panginoon. Pero hindi po. Kaya binigyan po siya ng pangalan na Edomites. It's short because he has not finished his course. Hindi niya tinapos ang kanyang yung destiny niya sana ay siyang tagapaglingkod ng Panginoon, pero hindi naganap yon. Kaya yan po yung mga Edomites because of his wickedness. Okay. Now, sabi po rito, they are still probationers. Mayroon pang provision. And as such, were to be mercifully dealt with. God delights in mercy, and He manifests His compassion before He inflicts His judgment. So, before God inflicts or magkaroon ng executive judgment, mayroon po munang warning. God gave provision for those wicked people like the Edomites, na binigyan niya po ng pag-asa na okay, wag niyo sasaktan itong kapatid ninyo, pero may hantungan yan. Darating po ang kanilang katapusan. Yan po ang ating tumbukin sa araw na ito. Kaya sabi po rito, He teaches Israel to spare the people of Edom, na pwede niyang papasin o tapusin ang gawain sa mga Canaanites because they are the enemy of God. But for the Edomites, don't dare to touch them because they are probationary. Kapatid niyo sila. Pero darating ang katapusan nila at yan po ay nasa hula. Ating tumbukin yan mamaya. Okay? So it teaches Israel to spare the people of Edom before requiring them to destroy the inhabitants of Canaan. Okay, so yan po mga kapatid yung nakita po natin dito sa prophecy na mayroon palang instruction, direction ng Panginoon na huwag kayong gagalaw sa mga taong ito. Huwag niyong patayin itong mga Edomites dahil mayroon po silang probation
na binigay sa kanila ng Panginoon. At yan po ay may kaugnayan sa mga tao din in the last days. That God has given the provision for those wicked na maaring mayroon pa pong kalagahan na kung saan ay may warning pa na ipagkaloob ang Panginoon. Kaya basahin po natin ang Isaiah chapter 63. Okay? Kung atin pong basahin ito, nabanggit po dito yung Edom. Okay? Pero ito ay masaklap na pangyayari. Okay? Tingnan po natin. Sabi po rito, who is this that cometh from Edom? Tanong. Ano? Tanong. Na kung saan, sino ito ang lumalabas galing sa Edom? Bakit ano pong ginawa niya sa Edom? Okay. With dyed garments from Bozrah. Dyed garments. Ibig sabihin mayroon pong nahaluan ng ang kanyang damit. Ano kaya 'yun? Na bahiran ng kulay ang kanyang damit. At sabi niya po, this that is glorious in his apparel. Sino ito? There's no other one that is glorious in apparel, which is actually, this is Jesus Christ. Kaya sabi po rito, na traveling in the greatness of his strength, I that speak in righteousness, mighty to save. And no one is mighty to save. It is only Jesus Christ who is the Savior. So he is the one that cometh out of Edom. Ano po ang kanyang ginawa? Execution of judgment. Na ito po yung sinasabi niya, mayroong hantungan, mayroong probation na ibinigay po sa kanila. Okay. Ito po yung pagka-alagay sa inspirasyon. Sabi po, in vision, the prophet saw. Sa pamagitan ng itong vision ni Isaiah, ay pinapakita po na someone with blood-stained garments, na kanyang damit ay na bahiran ng dugo. Bakit? Because hastily returning from Edom and Bozrah. At alam niyo mga kapatid, itong Edom, a place of the wicked. Okay? And Bozrah is actually a sheepfold. Tahanan ng mga tupa. Yan po yung Bozrah. Okay? So, itong nanggaling sa Edom ay nabahiran ng dugo. Bakit? Dahil mayroon pong slaughter. Okay, tingnan po natin. To the prophet's question, who is this that cometh from Edom with thy garments from Bozrah? Came the answer, I that speak in righteousness, mighty to save. And this is Jesus. He is the only one who can save. According to the New Testament, that Jesus said, John 14, verse 6, I am the way, the truth, and the life. And so He is the Savior, the mighty to save, na kung saan ay magliligtas, ngunit ang kanyang pagliligtas ay mag-una na kukunin niya po ang mga wicked. Okay, ito na po yung taken. Nasa Luke chapter 17, mayroon pong sinabi doon na dalawa yung sa giikan, dalawa sa field, dalawa sa higaan, isa ang kukunin, isa ang iiwan. At ang mga alagad ay nagtanong, saan? Saan, Lord? Saan mo dadalhin? Kasi taken eh. Sabi ng Panginoon, kung saan ang mga uwak, nandoon yung mga katawan. So ibig sabihin, they are taken to be destroyed. Kaya itong Edom ay pinanggalingan itong sinasabi, who is that cometh out of Edom? And this is Jesus Christ who is actually rendering judgment to the Edomites.
Okay, tingnan po natin. Who else could this person be but the Lord Himself, the Savior of the world, the mighty one to save? Again, the prophet asked. Kung atin pong basahin yung dyan sa chapter 63, atin po yung mapag-aralan pa po, madagdagan po natin yan sa ating serye, especially when we go through the study of Ezekiel 9. Okay? Because this 63, chapter 63, it is related to Ezekiel 9. Okay. But we will deal more closely to the judgment that is actually to be given to the church. And according to Peter, kaya dito na po tayo kay Apostle Peter sa New Testament. And the Apostle Paul or Peter adds, for the time is to come that judgment must begin at the house of God. And if it first begin at us, what shall the end be of them that obey not the gospel of God? And if the righteous scarcely be saved, where shall the ungodly and the sinner appear? Kaya nga po yung kahahantungan ng mga makasalanan na kung ang judgment ng Panginoon ay mag-umpisa sa iglesia, how about those wicked among them? Dahil hindi po lahat ng nasa iglesia, nasa house of God, are righteous. Dahil mayroon din pong mga Isawites, mga Edomites, makasalanan na hindi po namuhay ng ayon sa mensahe na kanilang natanggap. They are dear brothers, but yet we cannot fight against them. Why? Because there is a probation that God has given. And when Christ, the Savior, will come to slain those wicked, because nagkaroon po ng judgment, di po ba? Sa atin pong pag-aaral sa prophetic insights, ay mayroon pong judgment, harvest. Na harvest for the first fruit and the harvest for the second fruit. The first fruit will be done in the church, and the Edomites in the church will be taken. Yan po mga kapatid yung makahulang pananaw dito sa buhay ni Esau, na kung saan aplikado po sa mga taong kapatid ni Jacob. Because they are the whole Seventh-day Adventist. We know that the Seventh-day Adventist, actually the modern Israel, natin pong nabasa yesterday, na the modern Israel is actually the Seventh-day Adventist. And so, among the Seventh-day Adventists, there are actually Edomites. Kaya sabi po rito, since God's people of today, we are now referring to God's people, are not in the land of Edom, south of Palestine, but are scattered throughout the earth. So ang mga Edomites po ay nangalat po sa lupa. And since the Lord is to slay their enemies in order to free them, the truth is obvious. These are antitypical Edom and Bosra. Okay, so ang sinasabi po doon kay Isaiah chapter 63, at kung laliman pa po natin pag-aaral, basahin niyo po ng isa-isa, Pero we will not deal on that today dahil nais nating tingnan muna itong Edom na binabanggit po dito. Na kung saan ito pong Edom na binabanggit dito ay yung latter-day antitypical Edom or Esawites in the church. At ang Bosra are those people who are actually dwell in it. Na kung saan sila po yung mga righteous. Kasi ang Bosra po is a dwelling place as yung tinatawag po yan na yan po yung sheepfold. Yan po ang tahanan ng mga karnero, ng mga tupa. Okay? Pero Edom is actually wicked. They are actually the wicked people. So,
after Esau of old sold his birthright for a mess of pottage, he was called Edom. Yan po ang na pinagpalit niya po. Sa halip na siya sana ang magdadala ng mensahe, ay pinagbinta niya kay Jacob. Kaya si Jacob ngayon ang tagadala. Okay? So he sold out his birthright. And so the right was actually now given to Jacob. Ganon din po ang mangyayari sa bayan ng Diyos in these last days. That those who have been hired first will not do the work. Kaya nga po mayroong emergency call na tatawagin po ng Panginoon ang kanyang mga lingkod to finish the work. Dahil hindi po nila nagampanan ang kanilang gawain to free the people from sin, na kung saan ito po ang nagdadala, naghatid sa pagiging hindi po na matapos ang gawain. So this is the prophetic insights natin po makikita dito sa kasaysayang ito. Kaya sabi po rito na, and the name Bozrah means sheepfold. Plainly then, the Edomites of Isaiah 63 verse 1 are those who are in our day, have sold their birthright, and who at the same time are persecuting, as did Esau persecute Jacob. So yung mga nag-sold out ng kanilang birthright, mga kapatid, ay they actually persecute, kaya magkaranas din po yung mga tumanggap ng mensahe ng persecution. Okay? Those who have bought it, so to speak. Thus, it is that as God's people had to be delivered from Sanhedrins, kasi sa panahon po ni Kristo, ng Panginoong Jesus, mayroon din pong mga Sanhedrin. Sila po yung mga leader at that time, na kung saan yan din po ang sinasabi dito, na those leaders in the past had actually persecuted the followers of Christ. The same is true will happen in these last days, that the leaders of our time today will also persecute the followers of Christ in our time. That's why there are Edomites in the church that will persecute. Bagamat sabihin natin na nagkamali nga po si Jacob, pero this is what the message is telling us about, that it was written for our admonition, that because of the sin of Esau, it was transferred to Jacob ang kapangyarihan o ang karapatan, the righteousness na ninanais ng Panginoon na sana si Esau po ang magdadala. Pero he sold out. Parang binaliwala niya po ang kanyang pagkapanganay. At ganun din po ang mangyari sa mga leaders in our time today, na kung hindi po nila panindigan ang kanilang pagiging leader, na sila sana ang magdadala ng mensahe ng Panginoon. At sila pa po ang ginagamit ng kaaway ngayon to reject it. Kaya yun po, mga kapatid, the antitypical Edomites, the brethren who oppose the message of God. So if we consider this the present truth, the message of God for His people, and those who oppose it will be called Edomites. Pero wag natin silang labanan. Yan po ang sabi ng Panginoon. So ang direction ng Panginoon, wag niyong pakiugnayan nyo lang sila o salamuan ng maayos na pakikitungo. Okay? Medyo naubusan ako ng Tagalog. Makikitungo po kayo ng mabuti sa kanila dahil they are also probationary. May probation po sa kanila. Natatapos din po ang pagkakataong yan, na may hangganan po yan. Kaya sabi rito,
the antitypical Edomite brethren in order to be led into all truth and into their father's land. Na kung saan ay nais ng Panginoon na sa pagbabalik po ng bayan ng Diyos doon sa lupang pangako. Dahil hindi po yan natupad ng as a whole ng buong Israelites po, hindi nila natupad yung pangako. Kaya nga po sabi sa Prophets and Kings, page 713, na yung mga pangako ng Diyos na hindi natupad sa Israel noon ay matutupad sa Israel ngayon sa kanyang iglesia. Na kung saan there is no other church that brings the name of the Lord and its testimony. No other else is the Seventh-day Adventist. But the condition of our church is also worsening dahil nasa prophecy din po sa Testimonies for the Church, Volume 5, page 217, that the church is turning back from their leader and retreating toward Egypt. They are going to the world. They are going back to the world. Kaya nga po mapapansin natin na dalawang klase ang mga Seventh-day Adventist. Kaya tayong mga tunay, faithful, those who are faithful in the Seventh-day Adventist, kaya ang mensaheng ito talaga mga kapatid ay para sa atin. That's why we name our group or the study in Facebook is the online study. And we have our channel for the YouTube. All of these studies mga kapatid will be uploaded in our channel. Is the online study channel natin sa YouTube. So it will be announced later na magkaroon po tayo ng mga videos, presentation na you can follow them. Okay? So yan po yung ating advances na ginagawa po rito sa SDA Online Study. Now we are not only presenting biblical history, but it is just a starting point where we can draw our attention to the prophetic insights natin pong pinag-aralan sa ngayon. Now, what else does the Old Testament say about the Edomites or the Edom? Okay, Daniel chapter 11, verse 41. It says here, he shall enter also into the glorious land. This is already the promised land, ano? And many countries shall be overthrown, but this shall escape out of his hand, even Edom and Moab and the chief of the children of Ammon. So therefore, kung si Esau po ay pinalitan ang kanyang pangalan na Edom, ngayon binanggit po ito sa prophecy. At itong Daniel chapter 11 is applicable in the latter days, not in the time of Daniel. It was actually revealed to Daniel what will happen in the future. Kaya nga po ating sinusundan, ano po, yung prophetic insights, kung ano po ang pananaw na binibigay po sa atin bilang bayan ng Diyos. Na kung saan ay sabi po rito, na yung here it is seen that the king of the north, kasi if you study the king of the north and king of the south, it is actually reflected in the study of Daniel 11. We will also be going to that later, mga kapatid, sa serye natin. So walang makalampas po sa ating mga pag-aaral. It will be a series of studies sa present truth. Okay? And then, sabi po rito, and grows very great during the time of the end. He takes the glorious land. Kukunin niya po yung Palestine. Masasako po yan ng King of the North. And besides taking many other countries, he also takes Edom and Moab and Ammon, the Arab countries, which nevertheless the time escaped out of his hand, free themselves moreover, says the scripture. So ito po yung sinasabi ng kasulatan na kung saan ay mayroon pong pagpapalaya, no? Ngunit mayroon pong katapusan ang pagpapalaya na ito. Okay, tingnan po natin.
sa Isaiah. Babalik tayo kay Isaiah kung ano pong sinasabi niya, no? So atin pong tinitingnan ngayon yung makahulang pananaw sa kalagayan ni Edom. Okay? Verses 5 to 11, "For my sword shall be bathed in heaven. Behold, it shall come down upon Edomia." Ito na po yung Edomia, sa lupain ng mga Edomites, ng mga wicked. Ang kanyang tabak ay hinahasa po yan doon sa langit. Okay? Because there will be an end. Will cut down yung sa Edomia, those who are sinners, wicked, and upon the people of my curse to judgment. So there is a judgment na mangyayari po. Kaya ito po yung insights natin, tinitingnan po natin. The sword of the Lord is filled with blood. Yun po yung sinabi doon kanina sa Isaiah chapter 63, na who is that coming out of Edom, na stained with the blood. Yun po mga kapatid ang pangyayari po rito, na the sword of the Lord is filled with the blood. It is made fat with fatness, and with the blood of lambs and goats, with the fat of the kidneys of rams. For the Lord hath a sacrifice in Bosra, and a great slaughter in the land of Edomia. And the unicorns shall come down with them, and the bullocks with the balls, and their land shall be soaked with blood, and their dust made fat with fatness, for it is the day of the Lord's vengeance. Ito na po yung vengeance ng Panginoon. Kaya tayo po ay hindi tayo mag-retaliate, vengeance is not ours, it is the Lord's. So when someone will persecute you, let the Lord, kaya sinabi doon, to deal with them nicely, and don't do injustice, because God will judge them. Those who are doing wickedness against you, against us, will be what? Will be slaughtered. They will come to their end, because God is actually waiting. Siya po ay naghahasa ng kanyang tabak, na kung saan He is the one that will render vengeance, dahil siya lang po ang righteous. Walang taong righteous. We can only be acceptable before God when we are connected with Christ. Kaya inoffer niya po ang kanyang dugo. Kaya siya po yung Savior. Kaya siya lang ang may karapatan to kill, to slaughter. At kanyang utusan, kanyang kwan po talaga yung sa Ezekiel 9 na pa ating pag-aaral. We will go with that, mga kapatid. Kaya sabi po rito, for it is the day of the Lord's vengeance, and the year of recompense for the controversy of Zion. So take note, mga kapatid, na babanggit po dito yung Zion. This is actually a place where the Lamb stand with the 144,000. And the streams thereof shall be turned into pitch, and the dust thereof into brimstone, and the land thereof shall become burning, shall go up forever. From generation to generation it shall lie waste. None shall pass through it forever and ever. But the cormorant and the bittern shall possess it. The owl also and the raven shall dwell in it, and he shall stretch out upon it the line of confusion and the stones of emptiness. Ito po ay mga figuratives na kung saan may babasan po natin sa prophecy. The immediate curse we see rest upon Edomia. Ang talagang immediate
ang talagang mangyayari po na curse ay doon sa Edomia, the land of the Edomites. Antitypically speaking, ito po ay antitypical, ibig sabihin, ito po ay kaugnay o kahawig sa mga pangyayari noon na yun po ay larawan ng mangyayari ngayon. Ibig sabihin mga kapatid, antitipo na typological study mga kapatid. Yun po yung pagkaunawa dito sa mga typological study na kung saan ay yun ay sinulat para maka-learn tayo ng lesson na yun din ang mangyayari in our time. Kaya tandaan po natin Ecclesiastes chapter 1 verse 9 na wala pong bago under heaven. Kung anong nangyari noon, mangyayari ngayon. So we need to learn our lesson from the past. Kaya mayroon po tayong biblical history. Ano? So, kaya nga po sabi rito na it is the land of the antitypical Esauites, those who by rights should have kept the office which the antitypical Jacobites take away from them. They so underestimate its value that they, like Esau of old, sell their rights for a dish of red pottage as it were. Parang alam nila mga kapatid na itong dinadala nating mensahe ay totoo. Pero they will not take it. They will, because pag they will take this, mawawalan sila ng pagkain dahil nagtatrabaho sila. They are working for the people, not the Lord. Because the message of the Lord is actually for us to be purified. Pero they are going back to Egypt. Kaya yun po mga nangyayari sa ating iglesia. Mayroon pong tatanggap. Kaya ito po yung cause ng shaking. Nagsasabi po tayo ng shaking and shaking, pero mga kapatid, ang shaking pala na sa loob. Hindi po yung sa labas. Okay? So God will actually purify His people in these last days. Now, eventually, according po sa spirit of prophecy, after the destruction falls upon Edomia, none of her so-called nobles shall be found there to participate in the Exodus. Ito po yung tinatawag nating second Exodus. Dahil itong chapter 11 po, this is about the kingdom. Returning back to the land where God has promised to the whole house of Israel. At hindi pa po naganap yan. Kaya it will be fulfilled in these last days. Kaya pinag-aralan po natin yung prophetic insights. Kung ano po ang present truth na pinapadala po ng Panginoon sa kanyang iglesia. Kaya ito ay study ng mga Seventh-day Adventists. Is the online study. No? Kaya sabi po rito, to the antitypical kingdom the church purified, and her princes shall be as nothing. Then it must be that those who escape and enter into the kingdom are mostly from among the common men. Those from the streets and the lanes. Yan pong nakaprophesy sa Luke chapter 14, 16 to 21. Na kung saan ay bakit yung mga galing sa streets, galing sa lanes, ito po yung mga common people, not the rich one. Kaya few great men will engage in the work. At kunti lang po ang mga mayayaman, katulad po sa pangyayari doon sa mayamang tao, ang kabataan, na tinanong niya ang Panginoon, Panginoon, ano po ang gagawin ko para magkaroon ng buhay na walang hanggan? Sabi ng Panginoon, sundin mo ang utos. Sabi niya, ginagawa ko man ang lahat. Mayroon pang kulang. Ano pang kulang? Sabi niya, ang kulang ay ibinta mo ang lahat mong ari-arian at ibahagi mo sa mga mahirap. Ang yaman niya. So selfishness is still in the heart of that young man. Maliban lamang ang self ay matalo mga kapatid. Nandun pa rin yung pride ng tao.
Yan po ang talagang mangyayari. Na if God's people ay hindi mag-humble ng kanilang sarili sa Panginoon, mayroon pong mensahe ang Panginoon sa kanyang bayan ngayon. Pero ayaw nilang pakinggan because they are already feeling rich. No? Sabi po rito, in the last solemn work, ito na po yung sinasabi ko, ano? Few great men will be engaged. They are self-sufficient, independent of God, and He cannot use them. Marami pong mga matatalino. Maraming mga leaders na ayaw nilang tumanggap ng mensahe kung common man ka lang. Eh sino ka ba? Saan ka ba nanggaling? Kung hindi ka pastor, kung hindi ka evangelist dyan sa church, ay hindi ka na pasalitain. Oh, sino ka ba? Sabihin na, saan ka nanggaling? Tanungin muna kung pwede ba magsalita sa church. Ito po ang ngayon ang mga mangyayari. Kaya ang tunay na mga Seventh-day Adventists ay talagang they will be seeking for the righteousness of Christ. Kaya patuloy lang mga kapatid na pag-share. Patuloy lang. Habang ito ay nangyayari mga kapatid, sabi ng Panginoon, huwag pakisamahan mo sila ng mabuti dahil sila ay nasa probationary time din na mayroon pang pagkakataon. Pero kung hindi talaga silang magbago, then time will come that they will be slaughtered. They will be executed. Only those who have withstood temptation in the strength of the mighty one will be permitted to act a part in proclaiming it, the third angel's message, mga kapatid, when it shall have swelled into the loud cry. Kaya ito mga kapatid ang ating ine-expect na kung saan mangyayari in these last days. Pero maubos yata ang panahon natin mga kapatid. Napakaganda po ng ating pag-aaral ngayong umaga, but this is just a part ng ating patuloy na pag-aaral po, transition dito sa ating pinalalim na pag-aaral po sa biblical history merged with the prophetic insight. Now we are announcing later na makikita niyo po ang announcement namin later. We will have prepared something new for our brothers and sisters in the Seventh-day Adventist Church, especially sa aming mga kapatid na nagsusubaybay po ng serye na ito, ay pinagandaan po namin na sa tulong ng Panginoon, by God's grace, ay mailatag po natin ang mga presenting katotohanan na kung saan ito po ang maghahatid sa atin sa kaligtasan na nais ng Diyos. Kaya nga po, at this juncture, ay dito muna po tayo siguro tigil because our time is really, we passed already with our time. At nawa ay patuloy po nating ipanalangin. Idalangin mo na ang mga kapatid natin na magkaroon din ng interest na kung saan ay pag-aralan po. At ito po ay bukas naman sa atin. It is open for you to read, to screenshot, or to take some records on this na kung saan ay pareho po tayo ng mga Bereans. Para nila Oo. i-review. Yeah, so that you can Personal. review it personally. Okay? So nagkaroon po tayo ng kaya follow us in our Facebook page, SDA Online Study, and we have also our YouTube channel, SDA Online Study, the same name. Okay? So we will be sending you the link for that matter mga kapatid para magkaroon po ng ma-share po natin yung ating YouTube channel. May ginawa po kayong Sister Mary Ann na YouTube channel na ang lahat ng mga pag-aaralan natin dito sa merging ng ating pag-aaral sa malalim, pinalalim na pag-aaral po na immerse natin yung biblical history at saka yung prophetic insights. We will be announcing na mangyayari po yan 12 o'clock
at noon hanggang alauna. Okay. Okay? So we will just send you the link for that para po ma-invite natin ating mga kapatid din. Ipagpatuloy po natin ito. Akin lang pong pinutol because of our time. Ayoko rin naman po na tapusin ito na mahaba pa po. So this is just a part ng ating pinag-aralan po at transition to our merging of the study on the prophetic insights. Okay? Salamat sa mga followers natin. Brother Glenn. Salamat po sa ating mga followers Yung, at marami pong nag-follow sa ating ang sa ating mga kapatid diyan sa Batangas, sa Ormoc, sa iba't ibang lugar po at salamat po. Okay? At I hope you know yourselves. We are so happy that you are following us. I will not pronounce your name here, but I'm thankful to you that you are following our segments or our session. Okay, so we will be announcing the integration of the prophetic insights and the biblical history sa ating pagpapatuloy po. Okay? Brother Glenn, yung inano mo sa akin ba na hindi ko ma-download, hindi ko alam, sasabihin na invalid, ano yata yun? URL? Tapos sabi ng manugang ko na ipapasa mo pa ulit yan baka may ano lang, may problema lang. Tapos ang sa akin ba, Brother Glenn, ito ba lahat ini-screenshot ko sa pag-aaral natin? Pero yung Tagalog lang, ayoko nung English, ipiprint ko yan, tapos ibigay ko. Marami kasi tayo dito sa Zamboanga, marami ditong mga bagong bautismado ba na hindi 28 fundamentals belief ang naano nila, kaya yun ang anuhin ko, yung paunti-unti lang kasi ako hindi marunong ako mag-explain sa kanila. Bubo kasi ako kaya yun na lang. Sister. Oo, Okay. yun na lang ang ano dito, screenshot na yung Tagalog lang, ipe-print out ko tapos ibibigay ko sa kanila dahil habang yung bang sa kaya ko lang i-explain sa kanila yung character reformation ang kailangan talaga kasi dito kahit Sabado bumibili pa sila ng isda, ano ba yan? Para may ulam sila. Kaya yun ang plano ko. Sige po, ikuha natin yan na we will pray that all of these are available. Yung sa URL na yon ay we'll try to fix it one. Ikuha nyo lang po, just tell me kung ano po yung hindi na open. We will provide you the materials kung kailangan po na yung yung outline mismo na Tagalog ay we will try to provide. Kung yan lang po Sister Mary Ann yung ma-contribute mo para to support na ma-spread po itong mensaheng ito, ay mas happy po ako na mag-share kung kailangan niyo mo ng Tagalog na itong mga ating pong ginagamit. I can make by God's grace po just request or just tell me para at least alam ko rin po ang pangangailangan ninyo para po hindi rin po kayo mahirapan kasi kung naka po yan, naka-outline na siya na Tagalog, mas maigi po na yun ang ikuha natin, print out natin. Okay? So wala kasi meron kasi dito wala silang yun bang itong Android na pwede silang sa Facebook, kaya ito na lang, print out na lang tapos personal ko nung ibibigay sa kanila sa bahay, hindi sa simbahan kasi maraming mga negatibo doon. So maraming salamat po sa inyong eagerness ganun din sa ating mga kapatid we will provide you with mga kapatid yung outlines sa ating mga pag-aaral, especially the Tagalog portion ng ating pag-aaral ay I will try by God's grace mga kapatid ay just pray for me to have strength kasi marami po tayong mga pinaplano for this to
to lay seeds. Ay, talagang ikuha natin mga kapatid. Kasi mahal natin ang ating mga kapatid na Seventh-day Adventist. Kapatid natin sila at nais natin na sila rin po ay magkaroon ng pagkaalam po dito sa ating pinag-aralan. Okay? So salamat po sa suporta sa ating mga kapatid po na nasa online. We are so thankful and God bless you po. At sa ating pong pagtatapos at tayo po ay manalangin. Sa inyo dakila at mabagin po naming Ama na nasa langit ka, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa umagang ito, Panginoon, na kung saan ay kayo po ay nagbigay sa amin ng pagkakataon na makapag-aral po dito sa transitional study na kung saan ay emerge po namin yung pag-aaral sa biblical history at ganun din po sa prophetic insights na kung saan ito ay magiging araw-araw. Ngunit nais po namin na ilingin sa inyo ang inyong bendisyon, ang inyong pagpapala, Panginoon. You guide us, especially me, O God, that I can share the message to your people because we know that I am just an instrument for the people to know the truth. Kaya nga po ang pagmamahal ninyo ay inyong ipalaganap sa inyong bayan sa pamagitan po ng inyong alagad na kung saan ay maglilingkod at ipag-share po ang katotohanan ito na nawa patuloy na kayo ang mga ngusap sa aming mga kapatiran sa iglesia na sila po ay magbukas ng kanilang isipan para po maunawaan ang mga plano ninyo para sa inyong bayan. Kaya sa oras na ito, amin pong binabalik sa inyong kapurihan at papasalamat at magbindisyon na mangyari nawa ang inyong kalooban sa aming mga buhay at hindi po ang aming sariling panukala ang siyang manguna, kundi masunod po ang inyong mga salita. At kung may mga bagay po na hindi namin nabanggit sa umagang ito, kasama na po sa mga kapatiran naming may karamdaman, nawain puin niyo po sila sa kanilang mga karamdaman, sa kanilang mga trabaho. Kung wala po silang trabaho, Panginoon, bigyan niyo po sila ng trabaho para sila po ay makapagsuporta din sa inyong gawain at patuloy na ipalaganap po ang mensaheng ito para ang aming mga kapatiran sa iglesia ay matuto sa katwiran na inyong inihayag sa inyong bayan. Salamat sa inyong sagot sa aming mga panalangin at ito po ay aming dalangin dahil lamang po sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Let the words of our mouth and the meditations of our hearts be acceptable unto thine sight, O Lord, our strength and our Redeemer. Amen. Amen po mga kapatid. God bless. Amen. Bye-bye. God bless. Salamat. Okay, Amen. so wait for the invitation. Mayroon po kaming invitation na kung kailan po tayo mag-umpisa ng merging of the biblical history and prophetic insight study. Oo. Kasi, Brother Glenn, yes po. Brother Glenn, sana aga-agahan kasi minsan matanggap ko ang ano na sa oras, gahol na. Meron akong ginagawa o aalis. Ganon. Okay po. Yung link natin na i-send ko po sa inyo sa umpisa, ay yun na rin ang link hanggang matapos. Okay. Sige. Ibig sabihin po ay the same link lang po every day. Okay? Okay. Ah, Bye-bye. so- God bless. Okay, sige po. God bless po. Bye-bye.